Hello everyone! So in today's video ay samahan niyo ako sa paglilinis ng aming mini backyard poultry. Dahil marami nang dumi, marami ng mga dahon-dahon, mga pinagputulan ng kawayan. Aalisin natin dito sa ating maliit na manukan dahil nakakasagabal at pwede pang maka-aksidente. Paminsan-minsan yung bata, yung anak ko hindi pala paminsan-minsan, madalas sumasama sa akin pag nandito ako sa manukan. So baka ma-aksidente siya dyan sa mga yan. At saka yung mga dahon-dahon kailangan natin yan i-convert into something na mapapakinabangan, which is ay papabulukin natin yan dun sa ating pabulukan para maging fertilizer. Okay? Tsaka kasama na rin yun doon. Kasama na rin yung mga ipot ng manok para maging healthy ang ating mga pananim. So, tara! Samahan nyo ako. Let's grow! Yan, lagay natin sa sako ang mga dahon-dahon na pinagpiyasan ng walis tingting. Itong mga dahon ng pinagkayasan ng walis tingting, dalawa ang purpose na nakikita ko dito. Una, pwede siyang gawing pamparingas, at pangalawa ay pabubulukin na lang natin. So sa ngayon, pabubulukin na lang natin ito para maging pataba sa ating mga halaman pag naging compost na siya. Pag nagpapakain kami ng dahon ng San Fernando ng direkta, hindi na ginagadgad, so ganito ang kadalasang nangyayari. Madalas ay mga dahon lang ang kinakain nila, pero yung mga stalks hindi nila gaano nakakain. Siguro kasi dahil ma-fiber siya. Pero pag bibe, nakakain to ng bibe. So papabulukin na lang din natin to. Okay, so ngayon gagamitin na natin ang kapangyarihan ng ating mahiwagang walis tingting. Kasi para maipon ng maayos yung mga maliliit na mga dahon-dahon, gamitan natin ito. Kapag ganyang nangangalahig tayo, inihiwalay natin yung mga nabubulok sa hindi nabubulok. Okay? Kasi yung mga hindi nabubulok, hindi natin sinasama yan dun sa ating paggawa ng compost. So yung mga hindi nabubulok ay itatapon na lang yun. Meron ng collection ng basura dito, so bahala na silang mag-dumping kung saan mga dumping site yun ilalagay.
So kagaya ng mga to, keratin, bikini main. So itong mga plastic na ito ay lalagyan natin sa hiwalay na lagayan para itatapon na lang. Dapat daw malinis tayo sa ating kapaligiran. Pero sa akin, ang paniniwala ko dito sa aming maliit na integrated farm, kailangan hanapin mo rin ang balanse. No? Kasi baka sa sobrang linis mo, naitataboy mo na pala yung mga organismo na nakakatulong sa inyong pagpa-farming. So kagaya niyan, yung mga maliliit dyan na mga basura, no? Mga dahon-dahon dyan, kahoy-kahoy, kapag nabulok na sila sa paglipas ng panahon, ay nagiging infested yan ng mga insekto, ng mga microorganisms. Okay? Na isang magandang source ng protina para sa mga manok. So kagaya niyan, merong bato o kaya tabla na naandyan, na nakalapat dyan sa lupa. Kapag tinanggal mo yun, makikita mo may mga earthworms, may mga beetles na tinutuka sila ng mga manok. So dagdag din yun na pakain sa mga manok. Kaya dito sa amin, hindi kami naglilinis araw-araw ng aming manukan. Okay? So pinapalipas muna namin ng mga ilang like months or 2 kapag sa tingin namin sobra na. So para sa akin kasi yung balance nga, di ba, hinahanap natin. So pag sa tingin ko sobra ng madumi or hindi na bearable yung amoy, no? Kailangan ng mga lahi. Actually yung mga tai talaga manok, yun yung weekly tinatanggal namin. Pero yung mga dahon-dahon, hinahayaan ko muna na siguro 1 month or 2 months ganyan ako mga lahig, para pabulok na talaga or bulok na siya bago ko siya dalhin doon sa final na pabulukan. Shout out to Wild Visuals. He is one of our new subscribers and an avid supporter of our channel. If you want to experience a virtual tour in the great places of the west part of the globe, please visit and support his channel. You will surely be amazed by his breathtaking footages. Let's help him grow his channel. The link to his channel is in the description. Thank you for your help. Shout out also to our new subscribers. Biyahe ni Benji TV at Agta Mix Vlog, Boss Henry TV, Ray Marlon Hormacuelos, QTY Vlog. Thank you for subscribing.
to ay gagawin natin na panggatong. Patutuyuin para maging panggatong. Ngayon, ito naman ang ating kakahigin, yung merong mga ipot ng manok dito. Halos weekly kasi ako nangunguha dito ng ipot ng manok, kaya walang gaano naipon. Yan ay dahil kapag walang kapag walang anong tawag doon, yung rice hull, maamoy yung poultry. Kaya ang ginagawa ko habang wala kaming rice hull ay weekly ako nangunguha ng mga ipot ng manok para hindi siya mangamoy. Okay, hindi masyado maamoy yung ating manukan. Pero pagka meron ng rice hull, buwan, kahit 2 buwan, kahit hindi ako mga lahig, kasi at least protektado ng rice hull yung amoy ng mga ipot ng manok. Okay, so ngayon kahigin na rin natin tong part na ito.
So ayan, ang na-accomplish natin sa araw na ito, sa paglilinis dito. Medyo pagod na ako, kaya meron pa namang ibang araw para ituloy yung paglilinis, no? So ayan, gamit ang ating broomstick na ginawa natin kani-kanina lang ay nalinis natin ang partially ang ating manukan. So yan, nakapangalahig tayo ng mga dahon-dahon at mga ipot ng manok. Kakahalo na dyan. At saka mga pinagtayasan ng ating broomstick. So nakadalawang sako tayo. Yan, dalawang yan ay dadalhin natin doon sa pabulukan para maging compost. And then pagawa tayo ng ating magiging panggatong. Balang araw, pag natuyo na yan, magiging panggatong yan. So ito yung mga dahon na pabubulukin na lang natin dyan. Hindi natin pinakalinis para meron pa rin pamumugaran ang mga insekto, no? Na beneficial pa rin para sa ating mga manok. Kinakahig kalahig yan ng mga manok dyan dahil merong mga insekto dyan. Okay? And bali ito na lang yung part na hindi natin nalinis. Isasako na lang tong mga sanga ng kawayan para mailabas dito sa ating manukan para iwas disgrasya, no? Baka kasi matusok yung mata ng anak ko pag natumba dyan eh. Okay, so tapusin na natin ang video ito. Okay, so that's it for now, guys. Maraming salamat sa walang sawa niyong panunood at pagsuporta sa aming maliit na channel. Please don't forget to like and share this video, and please don't forget to subscribe. Let's roll!